Parehong tumaas ang net worth ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte batay sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ang kanilang mga SALN hinimay ng GMA Integrated News Research sa unang balita ni Sandra Aguinaldo. Ang GMA Integrated News Research ang unang nakakuha ng kopya ng Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos mula sa Office of the Ombudsman. Para sa taong 2024, nagdeklara sila ng 21 piraso ng real estate properties, kabilang ang mga lote at bahay na nagkakahalaga ng mahigit 142 million pesos. Nagdeklara naman sila ng personal properties, kabilang ang cash, investments, alahas, sasakyan at mga paintings na nasa 247 million pesos. Kabilang dyan ang isang Mercedes-Benz Maybach na nasa 10.5 million pesos ang halaga. Ang koleksyon ng paintings ng mag-asawang Marcos aabot sa 126 na piraso, kabilang ang ilang likha ng mga itinuturing na Filipino masters. Kabilang na riyan ang isang obra ni Fernando Amorsolo, 17 obra ni Ben Cabrera, ilang likha ni Arturo Luz at iba pa. Meron pang ang isang likha ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Pinakamahal ang painting ni Jose Hoya na nasa 19 million pesos ang halaga. Walang utang na idineklara ang mag-asawang Marcos, kaya ang kanilang net worth nasa mahigit 389 million pesos. Pero sa isinumiting SALN ng Pangulo, makikita ang isang Annex D kung saan may ibang nakalagay na net worth na nasa 1.375 billion pesos. Base ito sa appraisal report ng pribadong appraiser na Cuervo Appraisers Inc. Makikita rito na mas mataas ang mga nakasaad na halaga ng mga lupain at personal properties ng Pangulo at First Lady, pati na ang halaga ng mga paintings na kanilang idineklara. Nakasaad sa deklarasyon ng Pangulo na magkaiba ang dalawang nakadeklarang net worth dahil ang isa ay nakabase sa mga alituntunin ng Civil Service Commission, habang ang isa na mas malaki ay nakabase naman sa appraisal ng Cuervo Appraisers na dati na raw ginamit ng Pangulo. Kung titingnan, tumaas ang net worth ng Pangulo mula noong June 30, 2022 nang siya'y maging Pangulo na nasa mahigit 329 million pesos base sa SALN na nakabase sa alituntunin ng CSC. At nasa mahigit 908 million pesos kung pagbabasehan ng appraisal report ng private appraisal firm. Nakuha rin ng GMA Integrated News Research ang SALN ni Vice President Sara Duterte mula sa Office of the Ombudsman. Joint statement nila ito ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Para sa taong 2024, nagdeklara sila ng real estate properties na nagkakahalaga ng halos 67 million pesos. Kabilang dito ang mga lote, bahay, condominium unit, karamihan sa Davao City. Meron din silang dineklarang personal properties na nasa mahigit 31.6 million ang halaga. Ang kabuang assets na idineklara ng mag-asawa nasa halos 98.5 million pesos. May idineklara rin silang utang na halos 10 milyong piso. Kaya ang kanilang declared net worth nasa mahigit 88.5 million pesos. Kung ikukumpara sa kanyang SALN mula nang maging Vice President noong 2022, tumaas ang net worth ng Vice Presidente. Nasa mahigit 71 million pesos ito noong June 30, 2022. Umakyat sa mahigit 77.5 million pesos noong December 2023. At nitong 2024, umabot na sa mahigit 88.5 million pesos. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.